Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give direct, he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the Matatag Agenda. We followed through with the Matatag Curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganun pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, adi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Yan po yung video kung saan sinasabi nila na sinisiraan lang daw ni Vice President Sara Duterte itong si Bongbong Marcos na hindi daw ito nagtatrabaho. Yan naman yung laging sinasabi ni Manang Claire Castro na halos hindi na nga daw natutulog itong si Pangulong Bongbong Marcos. Laging dilat ang mata, kakatrabaho kaya nga daw nagkakasakit. So marami rin nang hindi masyadong naniniwala dahil nasanay tayo dun sa panahon ni Pangulong Duterte na weekly meron siyang di ba, talk to the people. So napapanood natin online yung nagiging meeting ng kanyang gabinete para meron tayong kahit paano background kung ano yung pinag-uusapan nila, kung ano yung tinatakbo ng ating bansa. Pero yan talagang pinatotohanan ito ni Attorney Trixie na talagang itong si Bongbong Marcos hindi nagtatrabaho kasi galing mismo siya sa loob ng gabinete. Dati siyang press secretary. So, siya yung spokesperson ni Bongbong Marcos. So, kung yung sinasabi ni VP Sara na hindi nagtatrabaho si Bongbong Marcos, pinatutunayan ni Attorney Trixie. So, ibig sabihin, may di ba, may katotohanan yung talagang sinasabing hindi nga nagtatrabaho si Bongbong Marcos kasi kung nagtatrabaho talaga siya, sana hindi ganito kagulo ang ating bansa. So, hindi po organized. At the same time, laging naman sinasabi rin ni Bongbong Marcos na hindi niya alam, wala siyang alam sa mga nangyayari tulad na lang ng flood control project na hindi niya alam na ninanakawan na pala tayo ng pera ng mga politiko. So, ito, panoorin po natin kung ano yung pagpapatunay ni Attorney Trixie doon sa sinasabi ni VP Sara na itong si Bongbong Marcos hindi talaga nagtatrabaho. So, ito, panoorin po natin. Pero, siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Cabinet meeting. Ito'y kasi simula pa lang po. Oo. Hindi ko na lang maalala ngayon kung mga ilang weeks kasi ang cabinet meeting every week yan eh. So mga weeks or sabihin na natin siguro 2-3 months into the term, biglang wala na. Papatawag lang namin kayo. Sinabi po ba siyang dahilan? Bakit wala ng cabinet meeting? Wala siyang sinabing dahilan. So parang ako, nagulat ako na parang ganon.
Tapos, syempre, sa akin, sa Department of Education, hindi po ba dapat yung Pangulo may vision siya? Ano dapat ang mangyari sa basic education mula 2022 hanggang pagkatapos ng termino 2028. At syempre sasabihin mo, kailangan na pagkatapos ng 2028 ay yung susunod, meron siyang susundan na plano para hindi napuputol yung mga gagawin. Wala eh. Okay, dyan lang muna. Pero itutuloy natin yung mga sinabi niyang mga yan. So ito mako-confirm ko po ito dahil magkasama po kami ni VP sa mga cabinet meetings noon. At isa sa dahilan kung bakit, at yung mga sinasite niya dito na dahilan na medyo na-disappoint siya ay dahil dati cabinet meetings po namin ay once a week. Every Tuesday po yan. Lumadating kami ng 8:30, nag-uumpisa by 9. Andali lang po. Abs! Pahinging water tsaka tsaa, please. Sorry po. Tsaka tsaa. Thank you. Thank you. So, yun. So, ito confirm ko yan. I can confirm most of the major points here. So, totoo yun. Noong una, nagka-cabinet meeting kami every Tuesday. Weekly yan. Walang cabinet meetings pagka nasa biyahe ang presidente. So, nag-start po ang mga biyahe by September of 2022. Therefore, and then shortly after that, totoo yon, nag-announce siya na hindi na magka-cabinet meetings. Dahil ni-report naman yan ng media. So, ang nakakatawa dyan is ngayon, sinasabi ng ibang mga news reports na hindi naman daw totoo. Nagmi-meeting pa rin si Presidente, pero clear meetings na lang daw. Pero mali si VP as early as 2023, matumal na ang cabinet meetings. Kasi sinusundan ko pa rin yung news about him dahil nangako ako as I was leaving na, alam nyo, Mr. President, hindi naman ako kumbaga, hindi naman masama ang loob ko kay Presidente at the time na umalis ako. Iba ang dahilan ko kung bakit na hindi ko na talaga tinanggap ang kahit anong yaya nila na maging bahagi pa rin ng Administrasyong Marcos. Gayunpaman, ang sinasabi ko dito is nung umalis ako, good faith pa rin ako kay Pangulo na mayroon siyang plano at itutuloy niya ang kanyang mga campaign promises. Pero ang nangyari... So, ibig sabihin, yung media ay nakikipagkuntyabahan dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos na kahit walang meeting, sinasabi mayroong nagmi-meeting. Diba? At saka talagang madi-disappoint dito si Vice President Sara Duterte kung yung presidente wala man lang vision. Diba? Sa mga kumpanya nga may vision sila na halimbawa sa sales na kailangan tumakas yung sales every month. Kailangan makareach sila at least for example mga 2%, tumaas man lang yung sales nila ng 2%. Pero kay Bongbong Marcos daw, walang vision. So, ibig sabihin, bahala na kung ano yung mangyari dyan, trabahuin nyo. So, wala siyang plano kung paano patatakbuhin yung mga departamento. Siya yung natin, di ba? Siya yung executive. Siya dapat lang lahat ang nag-iisip kung ano yung gustong mangyari sa bansa natin. Kaso ang nangyayari, palakasa. Kukuha siya ng mga magagaling tulad ni Vice President Sara Duterte, hahayaan na lang niya. Pero yung kasamaan nga lang, doon sa mga pinagkukuha niya, mukhang si Vice President Sara Duterte lang yung magaling. Tapos the rest, puro mga mapupurol na yung utak. Kaya tingnan nyo, nung iniwan na ni Vice President yung DepEd, ano nangyari sa bansa natin, di ba? Napakagulo. Walang kanya-kanyang pabida, yung PNP, yung DILG, 'di ba? Sila nagpapabibo. Pero kung tutuusin, hindi naman dapat ganoon kasi sumasablay yung mga pabida nila imbes na makatulong lalo pang nagiging liability kay Bongbong Marcos. Kaya nangyayari, si Bongbong Marcos lutang, wala siyang ideya kung ano nangyayari sa bansa natin kasi nga hinahayaan niya lang yung mga sekretary niya na kumilos.
Pero pagdating sa pag may magandang resulta, biglang aangkinin niya na siya yung nag-isip nun, siya yung turmabaho nun. Pero ang nangyari is, as early as 2022, by September, dahil bumiyahe siya ng bumiyahe, kukunti na, nag-decrease talaga ang cabinet meetings. Alam ko, Isa pa yan, di ba, yung pagbiyahe-biyahe ni Bongbong Marcos. So, marami nakapunan yan na bakit parang ang hiling nitong mamasyal lagi sa iba't ibang bansa. Tapos ang sasabihin lang, puro nag-pledges daw yung mga bansang pinuntahan niya na mag-i-invest daw sa bansa natin. Pero pag tinanong mo, asan yung mga investor na nag-pledge sa kanya? Di ba wala pa rin naman hanggang ngayon? Kaya ngayon kinumuyan natin, bumagsak ng bumagsak eh. Tapos yung palusot niya dun sa Ferrari yata yun sa Singapore, yung F1 racing, na wala sa plano yun, wala sa talagang agenda niya o sa tawag doon yung magiging lakad dapat niya, itinerary niya. Isiningit niya yung panunood ng F1, tapos ang palusot andun daw yung mga mga investor na possible mag-invest daw sa Pilipinas, pero ang dating sa dulo wala rin naman nag-invest sa Pilipinas. Paano mag-i-invest? Puro magnanakaw yung nagpapatakbo sa bansa natin. So instead na kumita yung mga investor, baka nakawan para nung nakadikit kay Bongbong Marcos. alam ko, kasi kasama ako sa biyahe ng Pangulo. Sinabihan ako na bahagi policy yan. Kapag bumiyahe ang Pangulo, automatic bit-bit ang press secretary. Sinabihan ako nun. So, kasi ayoko sana because gusto ko mag-conduct ng cabinet briefings dito pa rin sa Pilipinas at sasabihan na lang ako, mayroon akong undersecretary na sasama kay BBM sa mga biyahe niya. Tapos i-brief na lang kung ano nangyari at saka kung may statement si Pangulo and so on. So i-coordinate na lang yon. These are not state secrets, so pwede kong pag-usapan ito. But sinabi, hindi kailangan kang kasama. So sumama ako in the first 3 official visits, official/state visits, magkaiba yun, na ginampanan ni Pangulo noong nandun pa ako during my tenure as cabinet secretary, as press secretary. So, aware din ako na tumigil ang cabinet meetings. Totoo po yan. Pero pag binabasa niyo yung mga news reports, dina-downplay nila. Sabi nila, inaakusahan daw ni VP, si Presidente, na hindi na daw nagka-cabinet meeting and so on. Pero sabi nila, but BBM had 42 cluster meetings at chuchu, ganyan. So, yung sinasabi, ang sabi ng press ganito, no? Vice President Sara claimed that President Marcos stopped holding regular cabinet meetings just months after assuming office in 2022. That can be confirmed because nung nag-start na siya magbiyahe, walang cabinet meetings. Okay, alam ko yan. But, in fairness, wala naman in fairness dito. Iniiwan naman kasi si E.S. Vic. Siya ang primus inter pares, so siya po ang nagko-coordinate with the other cabinet secretaries. So, doon sa later years, Doon swerte si Bongbong Marcos dahil nandun pa si Attorney Vic Rodriguez, yung siya pa yung executive secretary. Kasi yun, magaling yun. Pero kung titingnan yun, nung binakbakan din si E.S. Rodriguez na, di ba, kaya siya umalis sa gabinete. Doon na nagsimula talaga nung, I think nauna lang si Attorney Vic Rodriguez nag-resign, tapos sumunod si VP Sara. Doon na talaga sumadsad yung kapalpakan ni Bongbong Marcos sa pamamalakad ng gobyerno natin. So, ang nasa isip lang is mamulitika lang na mamulitika. So, dinali na agad si Vice President Sara Duterte, and the rest ay naging history na ng kanyang kapalpakan na hanggang sa ngayon talagang lagapak yung kanyang approval tsaka yung kanyang trust rating. So, yun yung resulta ng pagiging pabaya at pagiging tamad nito ni Bongbong Marcos.
Particularly, ang sinasabi kasi ng media 2024, 49 sectoral meetings but only 2 full cabinet meetings. But they're not talking about 2023. Kasi in 2023, dahil sa dami ng mga biyahe, kukonti din ang cabinet meetings pero hindi nire-report yan sa media. I know because ina-announce naman yan ng media pero hindi nila nire-report that the president had a cabinet meeting at chuchu. Pero kailangan kasi binibrief yung media after every cabinet meeting. Polisiya yan dati nung nandun ako. So, pero Paano i-briefing yung mga media? Kasama dun sa biyahe ni Bongbong Marcos. Siyempre, bakasyon yun eh. 'Di ba? Pamasyal yun. So siguro yun yung pinaka-reward dun sa mga mainstream media na kasama dun sa pamamasyal ni Bongbong Marcos na wag nang tumahimik na lang ba, 'di ba? Manahimik na lang, wag nang i-open yung hindi pagmi-meeting sa gabinete. Kumbaga okay na 'yan. Importante, nakapamasyal tayo, yung meeting doktorin nyo na lang. So gaya nga sinasabi dito ni Atty. Trixie, yung palabas ng mainstream media na meron daw cluster meeting na ginagawa si Bongbong Marcos, hindi daw totoo talaga yun. So ibig sabihin talagang pinagtatakpan ng mainstream media yung katamaran ni Bongbong Marcos. Kasi bakit nung kay Pangulong Duterte, lagi sila nakabuntot. Diba? Kaya nga ang hirap paniwalaan na hindi nagtatrabaho si Bongbong Marcos kasi nasanay yung media, yung nasanay tayo na napapanood natin, na nakikita natin na meron talagang ginagawang meeting si Pangulong Duterte. Kaya yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte noong una talaga, ang hirap paniwalaan. Until nga nagsalita itong si Atty. Trixie. Siyempre, siya yung kadikit ni Bongbong Marcos, kumbaga isa sa mga kanang kamay ito. Kasi lahat ng pagmi-meeting dapat alam ng press secretary kasi yun ang re-report niya sa media para alam kung ano yung nangyayari, kung ano yung tinatakbo ng bansa natin, ano yung gusto mangyari ng presidente. Yun nga lang, sad to say, wala kang nangyayaring meeting ngayon kasi nga, eto si Bongbong Marcos wala namang gustong mangyari sa Pilipinas. Ang gusto lang mangyari nito, pabagsakin yung mga Duterte. Kaya yung bunganga ni Manang Claire Castro, walang ibang nilalabas kundi puro sa mga Duterte lang, 'di ba? So ibig sabihin, hindi importante kung ano yung itinatakbo ng bansa natin. Ang importante dito kay Bongbong Marcos kung paano pababagsakin itong mga Duterte. Pero this is a far cry from the original plan na dapat 2 cabinet meetings per week, lalong-lalo na nung umpisa. Now, here's the other thing. Tama si VP Inday, walang structure yung cabinet meetings. The first few meetings, ganito, may ipare-report na ilang mga cabinet secretaries. Magre-report sila at sasabihin kung ano ang mga plano nila. There is one particular instance, wag na muna natin banggitin yung pangalan ng cabinet secretary na yon. Nagpresenta siya. Tapos sabi ni Pangulo, but those aren't plans. You're just telling me na ganito. Okay, after you assess your department, you have to tell me what your plans are. O sige, balik ka na lang later on. Ganon. Pero hindi talaga dinisiplina yung cabinet member na yon na nagbigay lang ng ganito kasi ang ginagawa. At in many instances, mali pa yung reporting kasi kilala ko yung department na yon. I worked with that department for a long time and alam ko na marami dun sa kanyang impressions of what that department is supposed to do ay misimpressions on the part of that secretary. So, yung iba naman, ganun din, pero sinasabi lang niya, but you have to tell me. So, ibig sabihin talaga, bukod sa tamad itong si Bongbong Marcos, konsentidor. Diba, doon pa lang sa meeting, kahit sablay-sablay na yung ibinibigay na report ng kanyang mga sekretary, okay lang. So, hindi nakakapagtaka kung bakit yung pagdanakaw sa flood control, sa pera ng taong bayan, kinonsinti niya. Kasi doon pa nga lang sa mga mali-maling report, kinonsinti niya na eh. What more dito sa nakawan, may perang involved yan, siyempre kikita, 'di ba? So
andun yung tagang makikita natin itong si Bongbong Marcos, yung pinaka-worst talagang namahala bilang presidente. Bukod sa pagiging tamad, konsentidor pa sa mga magnanakaw. Have to tell me your plans. Ganitong problema niya. So, dun sa iba sa amin, pag pinadala, kasi ang magpapadala sa'yo, PMS, sasabihin ng PMS, ito yung summary ng last cabinet meeting, ito yung sinabing gawin nyo. We will check with you after 1 week. Okay? Sunod ako ng sunod. Hala, mag-1 week na, tapos na ba ang report natin? Ganito. O di sige. Submit ng regular reports, pero hindi man lang nino-noted at the next cabinet meeting at hindi man lang na, kumbaga, yung ibang mga cabinet secretaries, wala rin akong naririnig na nagko-comply sila. Bukod pa niyan, So, ibig sabihin, yung mga pinagkukuha ni Bongbong Marcos, wala talaga intensyon magtrabaho. Kasi yung binibigay ni Atty. Trixie na dapat gawin ng mga secretary, hindi ginagawa. Sa bagay, ba't nga naman nila gagawin yun kung may go signal ni Bongbong Marcos? Kinukonsinti nga sila, di ba? So, bakit sila magtatrabaho kung si Bongbong Marcos nga hindi nagtatrabaho? Bakit sila ang magtatrabaho? Sila yung maghihirap sa, alam niyo yun, yung pagpapaayos ng bansa natin, tapos ang credit kay Bongbong Marcos. Unfair nga naman yun. So, kung tamad yung presidente, hindi magiging tamad din yung mga sekretary niya para it's a tie. may polisiya si Pangulo on, at ito public ito dahil in-announce ko to. The government speaks as one. So kailangan nagko-coordinate lahat ng mga information officers and spokespersons ng lahat ng mga ahensya with the Office of the Press Secretary. Maganda yung policy na yon. Pero may mga instances na hindi yun nasusunod. Pag hindi nasunod, binigyan ako ng trabaho ni Pangulo na kailangan ako yung magtitimon sa kanila when it comes to making public statements. So within minutes, kung kunwari, mayroong nasabi na, teka muna, bakit kayo ang nag-a-announce? Si Pangulo ang dapat nag-a-announce nito. Tatawagan. Yan yung isang di ba, sinasabi nga na nagbibida-bida yung kanyang mga secretary. Tulad nung sa kay sa PNP, yung DILG. Iba-iba yung kanilang mga statement, mga press release statement nila. So hindi sila nagko-collaborate. So yung sinasabi ni Atty. Trixie na meron silang as one dapat sila, hindi nagagawa talaga. Tapos binigyan na nga ng kapangyarihan si Atty. Trixie na siya yung magtitimon para maging maayos yung yung flowchart ng administrasyon ni Bongbong Marcos, isa lang ang magsasalita. Pero nagugulat din siya bakit nga ganoon nangyayari. So tignan niyo yung nangyayari ngayon, 'di ba, yung kay Manang Claire Castro. Iba yung nire-report niya, iba yung nangyayari, tulad yung pag-resign ni Executive Secretary Bersamin, yung matandang Bersamin. Sinabi ni Manang Claire Castro, nag-resign daw itong si Executive Secretary Bersamin. Pero naglabas ng statement si Bersamin mismo, sinabi niya na hindi siya nag-resign. So doon pala makikita nyo na hindi talaga nagtutugma-tugma. Tulad nung kay General Torre, na sinabi daw na nag-retire na raw si General Torre, binitawan na yung kanyang 4-star general. Pero nung tinanong si General Torre, hindi pa raw siya nag-resign o nag-retire, hawak pa rin niya yung 4-star general ng PNP. So, yun ang nagpapatunay talaga na totoo yung sinasabi ni BP Sara na tamad itong si Bongbong Marcos. At the same time, mayroong witness na nagpapatotoo na talagang tamad si Bongbong Marcos. Ito ay sa katauhan nga ni Atty. Trixie. So, wag na tayong magtaka kung bakit ang ating bansa ay ganito kagulo dahil ang presidente natin ay lagi niya sinasabi, wala siyang alam dahil talagang walang alam si Bongbong Marcos sa pamamalakad ng ating bansa. So, sa 2028, alam na natin kung sino yung dapat ilagay at wag na tayong magpabudol kung sino yung ituturo ni Bongbong Marcos. Dahil malamang sa malamang, yung mapipili ni Bongbong Marcos wala ring alam kasi walang alam si Bongbong Marcos. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.
God bless.